artista. Kaya naging working student po ako nung nag-aaral ako noon. At kilala niyo ba si Heart Evangelista? Ay, kasabayan ko po yun. Sabay po kami sa Star Circle noon. Sumikat si Heart Evangelista, tama po ba ako? Ay, si Chia Pienza, hindi po sumikat! Pero okay lang. Dahil alam ko ang rason kung bakit ako pinadaan ng Panginoon doon. Dahil sa aking experience sa pagiging artista, marami po akong naging kaibigan na parte ng LGBTQ+ community. At nakita ko, ang hirap po minsan na dinaranas nila dahil may diskriminasyon po pagdating sa oportunidad at trabaho. Ang akin lang naman, sabi ng Panginoon, pantay-pantay tayo, then dapat patas din ang oportunidad na makukuha nila. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila. Minahal po niya ang LGBTQ+ community. Meron nga po siyang grupong Bekshis of Manila eh. Kaya sabi ko, ano ba yun? Lahat na lang ng mahal ko, mahal mo din! Sabi ko sa sarili ko, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. Dahil doon, binigay ko ang aking matamis na oo. Papayag ako, sabi ko, na maging busy alkalde mo. Pero, kailangan sagutin mo to. Pero alam niyo po, nasa television ako pero mahihain ako. Mas gusto kong kasama kayo. Kaya bababa lang po muna ako dyan. Mas gusto kong kasama kayo. At nung sinabi ko sa kanya na papayag ako maging busy alkalde niya, tinanong ko, sabi ko, sa lahat-lahat ng pwede mong pinili na busy alkalde, ang dami pong may gusto, ang dami nag-apply na. Tay, pag tinanong ka, papayag ka? Pati si tatay, papayag ka kagad eh. Ako nagtanong pa, bakit ako? Ang sagot po niya, dahil unang-una, kilala kita, bata ka pa lang. Nakapagtapos ka ng political science major in governance. Maaari ka pumasok sa mundo ng politika noon, ngunit pinili mong ipaglaban ang boses ng mga kabataan. Totoo po yun. Dahil ako po ay nakapagtapos ng political science major in governance, pwede naman ako talagang pumasok sa mundo ng politika eh. Ngunit dahil ang aking pangarap sa buhay maging isang misyonaryo, ginamit ko ang pagiging punsong anak ng aking ama na alkalde noon para maging isang misyonaryo at para ipaglaban ang boses ng mga kabataan. Noong ako po ay naging ina, pinaglaban ko po ang boses ng mga ina. At noong ako po ay naging broadcast journalist 7 years ago, pinaglaban ko ang boses ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At sabi niya sa akin, yan ang rason kung bakit ikaw ang pinili ko. Ganyang klaseng tao ang gusto kong bise alkalde. At ako po kasi ang direktora ng Babayan ng Maynila, tinanggap ko po ito, hindi ko po iniisip na ako'y papasok sa mundo ng politika. Inisip ko lang talaga, ipagpapatuloy ko ang ligasiyan na umpisahan ng aking mga magulang dahil ang kababaihan ng Maynila tumutulong po pagdating sa livelihood. Kaya na nag-uusap kami ni Yorme, ang sinabi ko, para sa akin, ang ating mga kapatid na hinahayaan nilang maluto ang kanilang mga katawan araw-araw sa ilalim ng init ng araw at ng ulan. Dapat sila ay tinutulungan, minamahal, at kahit kailanman hindi sinasaktan. Ang ating mga kapatid na nawala na ng pag-asa dahil sa kahirapan at gutom, dapat sila ay tinutulungan muli sa pamagitan ng livelihood. Dahil para sa akin, isang bagay na natutunan ko sa aking trabaho, bumabalik ang dignidad sa bawat tao kung marunong tayong tumayo sa ating mga paa. At nung sinabi ni Yorme na susuportahan niya ang programang gusto ko, ang sinabi ko sa kanya, ipaglalabang kita hanggang sa dulo ng mundo dahil alam ko, ikaw ang harapan dapat na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Alam niyo, sa pag-ikot namin sa lahat ng distrito dito sa Maynila, isa lang ang sinisigaw po ng lahat ng mga Manilenyo. Yan po ay bumalik ka na! Tama po ba? Alam ko, kakibat ng sigaw nyo na bumalik na si Yorme, gusto nyo bumalik muli ang isang gobyerno dito
kayo ay kasama. Kayo ay napakikinggan. At gusto niyo bumalik ang pagkatok ng kalinga ng gobyerno dito sa Maynila sa inyong mga bahay at sa inyong mga buhay. At dahil na kayo ay aming mga mahal na lolo at lola, alam ko rin na kaya gusto niyong bumalik si Yorme dahil sa lahat ng mga administrasyon na pinagdaanan ninyo, nakita niyo na si Yorme ang pinakamagaling na naging alkalde dito sa Maynila. Alam ko rin na gusto ninyo sa nalalamig panahon na nandito kayo sa mundong ibabaw, gusto niyong maramdaman na kayo ay kasama at minamahal at sinusuportahan. Gusto niyo rin na maiwan itong mundong to parang araw sa inyong mga pamilya na alam niyo sila ay nasa mga mabubuting kamay. Huwag po kayo mag-alala. Kasi babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit kung maaari ko maipakiusap, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Alam niyo po, ang trabaho ng vice alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, polisiya, resolusyon na dapat angkop sa mga pangangailangan niyo. Kaya importante na ang pipiliin niyong vice alcalde ay mabusisi at marunong makinig sa tao. Dahil ang mga gagawin na batas ay dapat angkop sa mga pangangailangan ninyo. Kung meron man akong kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, buong buhay ko binigay ko para ipaglaban ang boses ng mga kababayan natin na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Narinig niyo po ang aking mga advokasya kanina. Then alam niyo rin po na kung balang araw ako po ay itatalaga niyo bilang vice alcalde ni Yorme, ang mga umiiyak dahil walang nakikinig sa kanila ay magiging kasama na dito sa gobyerno, dito sa ating lungsod ng Maynila. Marami kayong mga programa, alam ko, minahal nyo. Noong panahon ni Yorme, na pinalitan ng administrasyon ngayon, yun po ang una namin gagawin parang araw. Kasama ng City Council, ibabalik namin ang mga programang minahal nyo noong panahon na si Yorme ay alkalde natin dito sa Manila. Kaya kung tutulungan niyo po si Yorme at si Chi Atienza, nakikiusap rin po ako. Sana tulungan niyo rin po ang aming mga konsehal dito sa aking lugaran. At dahil kailangan rin po namin ng tulong mula sa national government, sana isama niyo rin po si Congresswoman Apol dito. Alam niyo, bago po ako umalis sa kahit na anong distrito, nag-iiwan po ako ng alaala. Ayoko po kasi na ang maaalala niyo lang sa akin ay ang aking mukha. Minsan iniisip niyo ako si Ate Mayle. Nagbabago po ang mukha. Pumapangit. Nag-iiba at nakakalimutan. Ngunit ang puso, alam ko, kahit kailanman, hindi po nagbabago at naaasahan. Kaya pwede po bang yun ang ipauwi ko sa inyo ngayong hapon? Pwede mo ba kayong awitan? Dahil ang laman po ng awitin ito po ang gusto kong iuwi niyong alaala na sana umalingaw-ngaw hanggang pag-uwi ninyo mamaya. Para sa inyo po ito.